Ito naman, pag-uusapan naman natin, etong Maisog, anak ng tutsang kalabaw. Actually, hindi na po dapat talaga ako magla-live. Walang biro, matutulog na sana ako. Kaya lang, hindi ko palalagpasin ang katarantaduhan ng ilang mga opisyal natin sa gobyerno. Hindi ko palalagpasin po ang mga kagaguhan at panggigipit ng ating gobyerno sa mga nagpapahayag ng kanila pong saloobin. Di ba ho? Oh. Lourdes Villabiray, maraming salamat. Kapugi naman ng jowa ko. Ay, thank you very much sa Madam Lourdes. Hindi ho, alam nyo, ito walang biro ho. Honest, talagang medyo bumabawi ako ng alam niyo naman, ng tulog sana. Sabi ko mamaya matutulog na ako. Hindi na ako magla-live. Anyway, nakapag-live naman ako. Kaya lang, nung napanood ko talaga yung panggigipit ng gobyerno ng Malacanang, particularly, sabi nga, Malacanang, tumawag mula sa Malacanang at ginigipit po itong Maisog organizer at talaga namang winarningan, binabalaan ng yung may-ari. Kasi alam nyo, sabi nga nila, pag private, okay lang. Hindi na kailangan maghumingi ng permit mula sa gobyerno pagka private property. Pero dahil legally, hindi po pwedeng pagbawalan ng gobyerno, tinatakot to, binabantaan. Hoy, mga putang ina nyo dyan sa Malacanang, umayos-ayos kayo ng ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Tandaan ninyo, ang kalapati habang lalo nyong hinihigpitan, lalo huyang nagwawala. Di ba? Ang mga jowa, pag ang jowa ninyo, kala nyo, hinihigpitan nyo kasi nag-jelly-jelly kayo. Habang hinihigpitan nyo yan, lalo yung nagluloko-loko, akala ninyo lang sa inyo na yan. Hindi ho ganun yun. Ha? Pagka lalo nyo hinigpitan, lalo huyang magkakawala. Di ba? Ganyan ang ginagawa nyo ngayon eh. Mga hudas kayo dyan sa Malacanang. Hindi ko sinasabi yung presidente kagad ha. Hindi ko sinasabi kagad presidente ang may kagagawa nito. Pero kasi tandaan niyo, napakaraming tao diyan sa Malacanang. When you say office of the president, naku, napakaraming mga animal diyan, napakaraming hudas diyan sa loob. 'Di ba? Napupugaran ng hudas siya kaya nga ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte sa palasyo. Ayaw nga nang tawaging palasyo. Bakit to? Kasi nga maraming hudas ho diyan. Maraming mga demonyo, maraming sumisipsip, maraming hong epal. Naku, madami akong kilalang epal dyan. Ito mga darating na araw, i-declare natin yung mga epal na yan, kung sino-sino yung mga epal na yan. Ha? Abangan ninyo. Kasi yan talaga yung mga pumapapel dito kay Pangulong Marcos. Kasi alam nyo naman, yan ang medyo mahirap po kay Pangulong Marcos. Medyo relax-relax siya, chill president to ito eh. Kaya tuloy, yung mga ahas sa paligid niya, nanunuka, ika nga. Kasi nga, siyempre, nakakapagnakaw yung mga animal. Sabi nila, hindi pwedeng 6 na taon lang kami magnanakaw. Gusto namin pang habang buhay kami magnanakaw. Tama, mali? Para magpatuloy yung pagnanakaw nila, kailangan wala hong kukontra. Kaya yung mga kumokontra, kanila hong sinasakal at kanila pong itong pinagbabawalan na ihayag ang kanilang mga saloobin. Kaya nga itong Maisog, alam mo, napakapayapa ho ng party tuloy, ng event ng Maisog. Maisog or SMNI event, napakapayapa ho. Kasiyahan lang, may tugtugan pa nga dyan, mga tugtugan dyan, mga nagkakasiyahan lang. Wala naman pong radikal dyan, wala namang rebelde dyan. Even the President Rodrigo Roa Duterte, never niya sinabing, magka-class tayo, panahon na. Kung meron mang bida-bida dyan, kilala nyo na. Di ba? Yung bida-bida. Kilala nyo na kung sino ho yung bida-bida dyan. Pero yung talagang ang ating Pangulong Duterte, wala akong sinasabing ganyan. Lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Marcos. Wala naman akong ginagawang, wala namang ginagawa ito si Marcos na something big. Basta sa kanya, let's just protect the Constitution. Let's just give our sentiments. Ganun lang si Pangulong Duterte, sumusunod sa batas. Tama, mali. Diba ho? Kung meron mang bibida-bida dyan, ilan lang naman yung bibida-bida dyan. Ako, alam ko kung sino yung bibida-bida dyan. Medyo kitang-kita nyo naman yan. Medyo malaki-laki kaya kitang-kita nyo. Hindi ko si Boss Dada yun. Ha? Madam Gina, maraming salamat. Gina Estrobor. Pero parang kasing size ni Boss Dada yun. Diba? Pero ito ha. Panoorin nyo ito ha. Pakinggan ninyo kung bakit to ano sinasabi natin nagbibida-bida. At bakit to tilang iginigipit na naman ho. At sinasakal ho. Ito, panoorin ha. Ang may-ari ng venue na pagdarausan ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan dahil sa bantang malalagay sa alanganin ang kanilang mga pag-aari.
Kasabay niyan ay tinawag namang neo-Nazi tactic ang ginagawang panghaharas sa mga kritiko ng administrasyon. Si Almar Forzuelo magbabalita. Biyernes ng umaga nagtungo sa lokal na pamahalaan ng Bustos, Bulacan ang mga organizer ng Maisog Peace Rally. Layo nitong ipaalam sa LGU na magkakaroon ng rally sa kanilang lugar ngayong darating na linggo. Ang naturang hakbang ay hindi sana kailangan dahil gaganapin naman ang venue sa isang pribadong lugar at base sa Batas Pambansa or BP 880, hindi kailangan ng kaukulang permit sakaling magsagawa ng pagtitipon dahil O yan ha, malinaw po yan. Hindi kailangan ng pagpapaalam sa gobyerno kung ito naman po ay pribado. O di ba ho, malinaw po yan ha. Hindi ho kailangan ng permit ng gobyerno. Meron nung batas yan. Yan ho'y protektado ng batas, ika nga. kapatan nito ng taong bayan. Pero naging pahirapan ang sanay simpleng pagpapaalam lang. Pinahihirapan talaga o mga animal. Buti na lang, may video sila. Kami ho ang gumagawa ng aming way para ipakita sa inyo na nandigan po yung usapan namin may-ari. In fact, kaibigan po yung O parang na Ben Tulpo sila, ganyan yung mga video ni Ben Tulpo eh. Di ba? Mga ganyan-ganyan eh. dapat nga labas yung gobyerno dyan. Kaya dapat tayo, para lahat po tayo hugas kamay malinis. Nahuli kayo ng video kayo ha. Yan ang video. O, yan ang tunay na video na kailangan ilabas. Yung panggigipit. Ha? Kayo diyang Bustos, Bulacan. Porkit napanood daw niyo yung balita na ginigipit sila, mas lalo nyo pang ginipit. Sino ba mayor diyang animal na yan? Bustos, Bulacan. Tingnan nga natin. Ha? Etong Bustos, Bulacan na to, sino mayor dyan? Bustos, Bulacan. Ano ba? Ha? Kayo ba ay mga diktador na ba kayo? Bakit kayo ganyan? Ha? O, tingnan natin kung sino mayor diyang animal na yan. Ha? O, Bustos, Bulacan. Eto ba ito? Oo. Ito. Etong si ewan ko, Mayor eto kasi sa ngayon, ito sa Facebook eh. Tama ba ako? Tingnan nyo nga ho kung ito ho bang kaya naman pala eh. Taing lipunan pa na sinusuporta nito ni Mayor School 1. School 1 ang pangalan mo? School bukol ka pala eh. Etong si Mayor. Pamaskong handog ni Mayor School 1. Kaya naman pala ayan si Mayor Francis Albert. Ewan ko kung ito pa rin ang mayor nyo dyan ha. Tama ba ako? Kung meron ho kayong kaalaman ho dyan sa grabe naman ang dami daw shabu dyan. Naku po, sino nagsabi nito? Ito si James Kesa nang inaatupag mo yung pagbabawal dito, sumunod lang si Mayor para hindi pag-initan. Wala palang bayag to si Mayor kung ganun. Di ba? Kung sumusunod lang pala siya sa utos, bakit pa binigyan ng mandato yung animal na yan? Dapat ang sinusunod niya ay taong bayan. Hindi ho itong kung sino man nag-uutos sa kanya. Sino dito taga Bustos, Bulacan? Tama ba ako? Paki-confirm nga po bago ko ho pakalanan ng todo-todo ito. Tignan natin kung sinong mayor nito. Kasi according to Oy, anak ng tutsang kalabaw as of May 13, 2022. Nanalo siya. Si One School. PDP pa man din ikaw. Tapos pinipigilan, wag mong payagang ganun, sir. Wag niyong ganunin, sir. Naku, PDP pa pala kayo, Mayor. Ako I still give you the benefit of the doubt na hindi nyo pinipigilan, ngunit tinutulungan nyo pa etong Maisog. I give you the benefit of the doubt, Mr. Mayor 1 School. Kasi nandito as of May 13, 2022, ang total votes mo daw 98.35. Ibig sabihin, ang mandato mo ay galing sa taong bayan. Di ba ho? Galing sa taong bayan. Huwag kang matakot. Huwag kang papayag na diktahan ka lang ng kusino-sinong alipores dyan. Dahil ang iyong mandato ay galing sa taong bayan. Ito binabasa ko ngayon mula sa Rappler. Okay, balita ng Rappler. Total election result process as of May 13, 2022, 98.35. So meaning talagang ikaw ang panalo. Kasi mabihira, 98.35%. Walang kakang kalaban. Abay, pambihira. Bakit ka kaya walang kalaban? Hindi natin alam. Nag-PDP para bumango sa eleksyon.
Oo nga, nako po, nako. Bakit PDP paro-paro? Maraming ganyan sa PDP, yung mga paro-paro. Walang mga yagballs. Kaya nga alam mo, kung ikaw man ang mayor dyan, na according dito sa aking binabasa sa Rappler, ikaw ang nanalo, Mayor want school, wag ka hong mawala ng bayag. Wag ka hong mawala ng bayag kung ikaw man iniipit ng gobyerno ngayon, ng national government. Hala, mahinang nila lang mayor ng Bustos Bulacan. Okay lang sa inyo yan, Bustos Bulacan. Ako, may ganyan-ganyan patuloy yung iba nating kababayan, di ba? Nagagalit din. Sabi nila, ganyan ka na lang ba? Talagang mahina kang nilalang. Nako, mahirap yung mga ganyan-ganyan na naku po. Kaya, Mayor, pakiayos yan. Bigyan nyo na lang po kami na explanation. Bakit po nahihirapan kami kumuha ng permit? Kasi malinaw po sa sinasabi, sir, ng BP80 na hindi naman talaga namin kailangan ng permit. Nagugat ang lahat ng ito matapos na ibalita ng SMNI News nitong Miyerkules, April 24, 2024, ang ginawang prasko ng TAPS Coalition. Sinabi kasi doon ng grupo na matutuloy na ang Maisog Peace Rally sa Central Luzon at ito'y gaganapin sa bayan ng Bustos, Bulacan. Ayon kay Verdel de los Santos, Regional Organizer ng TAPS Coalition, Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga- Sabi nitong isa, di po yan PDP laban. Kasi wala sa listahan. Sabi nitong isa, ha? Kaya lang kasi nakikita ko ngayon dito sa report. Di ko lang kasi alam kung paano ipakita ito eh. Nakikita ko ngayon sa report, PDP laban nakalagay Ang naglagay Rappler. So, hindi ko alam kung totoo to. Pero, alam mo naman, minsan ang Rappler, kaduda-duda din talaga. Pero nakalagay po dito PDP. Baka paro-paro G lang. Lumipat lang nung di ba? Baka lumipat lang. Di ba? Hindi natin alam. Kaya, ituloy muna natin tong balita. Pasok! Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Kasi may pressure na naman. Add-on, may tumawag dun sa may-ari kinabukasan. At ang sabi, pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po itutuloy nyo. Baka balingan yung properties nila. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. Kasi po, ang nangyari, ganito. Parang tinatakot nila kami. Sabi niya, pag pinayagan nyo yan, alam nyo yung nangyayari sa mga property. Kasi may mga negosyo kami rito. Sabi ko, Sino nagsabi doon? sila. Malacanang. Yung nagpakilalang Malacanang. Sabi ko, gusto ordinaryong tao lang naman kami. Parang pinukwet. Yung tumawag at saka yung pumunta mga lalaki. Palagay ko na isa. Para naman Grabe yung talagang pumunta dito. 'Di ba kasi 'di ba napabalita na may pumuntan naka-SUV at binabantaan yung may-ari ng lugar. Ito naman may tumawag na from Malacanang na sinasabing subukan mo talagang yari ang mga ang mga pagmamay-ari mo. Siyempre may negosyo itong mama na to, medyo natatakot, 'di ba? Natatakot to sila na baka mamaya hindi natin alam kung ano yung negosyo niya. Kasi ganyan naman itong gobyerno na ito ngayon Pag may nakitang hindi maganda, kahit kapiraso lang, alam mo yun, medyo a little hindi maganda sa kung ano man ang ginagawa mo, palalakihin nila, 'di ba? Palalakihin nila, exad nila, o kung patay na yung, hindi maganda na nagkakaso ka nun. Halimbawa lang, katulad kay Mamba, tsaka kay Ubahib, 'di ba? Nagkakaso ka nun, dismiss na kaya nilang bumuhay ng patay, 'di ba? Bumubuhay sila ng kaso. Ganun ang ginagawa para gipitin itong ilang kababayan natin na pumapanig sa katotohanan at pinapayagan pong magsalita, 'di ba? Pumapayag sila sa maisog, di nagagalit sila ngayon, 'di ba? Ganun na nangyayari. Eto naman isa paulit-ulit Tanggalin na nga natin tong animal na ito. Sige ka. Paulit-ulit ka ha. Sige. Tuloy. Sabi ko naman sa inyo, walang problema kung kayo magdi-disagree sa akin. Pero control lang kayo, yung hihirit kayo ng wala sa topic, tas paulit-ulit pa kayo para mapansin kayo, lalo ko kayo hindi papansinin at ibablock ko kayo dito. Okay lang, tandaan nyo ulitin ko. Okay lang mag-disagree sa akin. As long as ang dinidisagree ninyo, yung topic na pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, hindi kayo troll. Kasi nakikisali kayo sa diskusyon. Pero kung kayo ay nanggugulo dyan,
minsan medyo natutulog din yung ating mga administrator, mga admin dito, mga moderator. Syempre nagpapahinga rin. Hindi naman siya mga yan pasahod, so hindi sila magawa yung trabaho nila. Pag nakita ko kayo at nanggugulo kayo dito, mga spammer kayo, tatanggalin namin kayo. Ha? Okay lang mag-disagree, ha? Ulitin ko. Okay lang mag-disagree. Basta nandoon tayo sa sa ating diskusyon, ika nga. Tuloy. Sido Pilosopo, Secretary General ng Kilos. Speaking of ubahi, banatbay, kawawa, hinaharas. Naku, grabe. Ganyan kaya nga natatakot na itong, naintindihan ko itong may-ari, ito. Ito yung video ng may-ari na sinasabi niya talagang tinawagan na tinatakot. Naintindihan ko magpabago-bago siya ng pag-iisip. Naintindihan ko yan. Kasi siyempre, kakawawa naman simpleng mamamayan, simpleng negosyante lang, tas biglang iipitin ng ganyan, di ba ho? Kawawa naman tuloy natin. May mga negosyo kami rito, sabi ko. Sino nagsabi doon? Sila. Malacanang. Yung nagpakilalang Malacanang. Sabi ko, gusto ordinaryong tao lang naman kami. Parang pinukwento. Yung tumawag at saka yung pumunta mga lalaki. Palagay ko na isa. Para naman kay Placido Pilosopo, Secretary General ng Kilusang Pagbabago ng Central Luzon, wala silang nilabag na batas para sa napipintong maisog rally. Sa katunayan, lahat ng kanilang ginawa ay may mga kaukulang dokumento. Maaga pa lamang ay naghanda na tayo para sa mga karagdagang dokumento na kakailanganin natin para ang ating gagawing pagtitipon sa darating na linggo. April 28, dito po yan sa Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, masiguro natin na hindi po tayo masisilipan ng kahit na anong mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. Para naman kay Dr. Luz Aguinaldo, mismo ang congresswoman sa kanilang lugar ang gumagawa ng pananakot para hindi matuloy ang rally. Baka hindi sila mabigyan ng project. Kasi Grabe. yung congresswoman mismo, nagmumula ang pananakot. Nako, mula sa congressman mismo, alam na natin kung sino itong animal na ito. Di ba? Yung congresswoman daw mismo ang nananakot. Hindi kayo mabibigyan ng project, ha? Nako, alam na natin yan. Yung mga ganyan, alam mo naman, mga patay gutom mo ito mga congressman natin. Mga patay gutom mo ito, kahit may pera ito mga to. Mga ngangayan, pagdating sa pera, kaya nga sip-sip kitang baluslos yan. Ngangahu sila Basta pera na pinag-uusapan, mga wala na yan, mga patay gutom na huya mga yan. Kaya pag sinabing, wala kayong project ha, yari kayo sa amin, wala kayong project. Naku po, wala na. Kameme na yung mga animal na yan. Ganyan sila Samantala, ayon naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to Philippine President Fidel V. Ramos at isa sa mga konsultant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jose Alejandrino, walang kahit na sino ang dapat na pumigil sa isang mapayapang rally dahil nakasaad ito sa konstitusyon. There are prayer rallies, there are peaceful prayer rallies. That's allowed under the Constitution. Agree ako dyan. And nobody has a right to stop that. Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayong panggigipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactic tulad neo-Nazi, naku, alam na natin yan, may pagka-Nazi, diktador, ika nga, pambirang buhay Mga diktador naman po pala kayo. Hindi maganda yung ginagawa niyong yan. Naku, dapat to hindi ganyan ang ginagawa ninyo kasi tandaan ninyo, Mr. President, ang inyong ama ay natanggal sa posisyon dahil sa pagiging diktador. So dapat po kayo, wag ho kayong umasal ng ganyan. Baka mamaya, tuloy-tuloy na ho kayo niyan pag inasal nyo yung ganyang klaseng pagiging diktador. Tama, mali? Hindi, yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte, di ba? Nung huli niyang press con tungkol dito kay Ubahi, sabi niya, tanda mo, yung tatay mo, tatay mo, natanggal dahil dyan. Naku, easy ha. Baka mamaya, Sir, Mr. President, magaya kayo. Mapunta kayo. Anyway, close naman na kayo ng Amerika Kaya anytime na patalsigin kayo ng taong bayan, baka hindi lang sa Hawaii sila pumuntaan, harot. Baka hindi lang sa Hawaii. Baka dalhin sa New York, di ba? Para sosyal naman. Ang ginawang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. The government has its own propaganda machine. So, Sure ako dyan kung sino yun. Yan yung mga Ensimada vlogger. Kilala niyo yung mga Ensimada vlogger? Yung tira ng tira kay BP Sara Duterte. Si Mike Tae. Kilala niyo si Mike Tae? Hindi niyo kilala yun. Naku, huwag niyo nang kilalanin. Walang kwentang yun, vlogger. Si Mike Tae. Nandyan din si Ate Cash Janet. Di ba? Si Ate Janet. Naku, isa pa yan. Di ba? Bihira, if you want to have
democracy, a strong democracy, you have to allow the opposition to air its views. Now, the moment you start cracking down on the platforms of the opposition, you are actually resorting to what I call neo-Nazi tactics. Because in every authoritarian government, they started out the same way doing this. And what is wrong? Napaka-importante niyan, sabi niya. Ha? Kasi ito, matanda na ho to si Sir. Eh. O di ba kasama pa nga ho daw nila Juan Ponce Enrile, pati ni Pangulong Duterte. Sinasabi niya, they all started that way. Yung pagpipigil na pagsasalita ng taong bayan. Alam mo, Mr. President, PBBM, you should learn from history because history repeat itself, sabi nga eh. Dapat matuto na ho kayo dyan. Kasi the more na pinipigilan ninyo, ang taong bayan diyan nagwawala. Yan ang totoo. Tingnan nyo si Pangulong Duterte, di ba? Ang dami-daming tutol dyan. Daming nagagalit dyan nung ang daming nagtangkang patalsikin siya. Di ba? Lalo na yung mga dilawan. Anong ginawa niya? Wala siyang pakialam. Sige. Tuloy nyo lang yan. Walang problema. Pinagpala niya pa yung mga kasi ganun eh. The best way to counteract yung mga kumukontra sa'yo ay pagpalain mo. Pantakin mo yung Bicol, pinaganda yung Bicol. Ang ganda-ganda ng Bicol Airport. Isa yan sa pinaganda. And yet, dun ng mga traidor, di ba? Nandun yung mga bumabanat nun kay Pangulong Duterte. And yet, sige, eto. Yan. Lahat doon ng mga kalaban ni Pangulong Duterte nakinabang ng magagandang proyekto, walang pumigil. Hindi niya hinayaan. Eto na lang, makinig kayo. Ang layo talaga ng Pangulong Duterte. Alam mo, eto, witness ako nito kasi katext ko si Mocha nito eh. Nung SONA, alam nyo, pinagbawalan si Pangulong Duterteng lumabas. At kausapin itong mga komunista na ito, na mga aktivista. Pero ano ginawa niya? Kinausap niya. Alam mo, takot na takot si Mocha yun. Nasa likod siya nun eh. Nasa likod siya ni Pangulong Duterte. Sobrang daming PSG na nag-akyatan sa stage. Talagang pati sa baba, meron. Kasi nga ho, for the first time, pupunta ka. Ikaw, ito yung mga lintik na mga nagsusunog na mga EPG dyan tuwing SONA. And yet, nilabasan ni Pangulong Duterte, pinunta niya, walang takot. Kinausap niya. Ganun dapat, di ba? Walang pananakal. Hayaan mo. Karapatan niyo yan eh. Eto, tanong nyo sa mga taga Davao. Sa mga taga Davao, malaya ho, malaya. Alam mo, kung meron mang namamatay sa Davao, yung mga kriminal. Pero yung mga tumututol sa gobyerno, pinababayaan ni Pangulong Duterte. Tama, mali. Tanong mga taga Davao, alam nila yan eh. Walang problema kahit magdadaldal ka dyan. Kahit mambabara ka dyan sa social media, sa mainstream media. Kasi may mga reporter na ganyan eh. Alam mo naman, eto alam mo yung mga katulad ng mga ensimada vloggers ngayon? Yung mga ganyang klaseng vlogger, yung mga, ang tawag kasi dyan na jukebox vlogger, na mga ensimada vlogger, mga ganyan-ganyan. Sa totoo lang noong pa lang ng unang panahon, uso na yan. Pero sa mga tabloid, uso na yan. Sa mga mainstream media, uso na yan. Sa mga radyo, uso na yan. Pinababayaan ni Pangulong Duterte. Hindi niya binibigyan. Bahala kayo. Maging tumutol kayo. As in, labanan nyo kung anong gusto ninyo. Bahala kayo. Basta siya, ibibigay niya yung para sa tao. Kasi tao naman na magdidesisyon. Tao naman makakakita eh. Na hindi totoo yung mga akusasyon. Ika nga. Di ba ho? Tuloy. And as a matter of fact, we should be happy that we have platforms like SMNI that disagree. Sa huli, sinabi ni Alejandrino na dapat nang itigil ang Marcos administration ang panghaharas sa kanilang mga kritiko, kasabay ang panawagan sa taong bayan na dapat magkaisa at ipakita sa mga inihalal na dapat ang taong bayan ang nasusunod at hindi ang mga politiko. So, this government should rethink its policies and stop all these harassments. That's what people power is. You are taking back the power into your own hands. You are telling those elected, you are our servants. You are not our masters. Okay?
And that is important to remind them of that, because when you keep quiet, you allow the abuse of power and corruption to grow. Sa ngayon, nilinaw ng TAPS Coalition na tuloy pa rin ang Maisog Peace Rally sa Bustos, Bulacan ngayong darating na araw ng Linggo, 28 ng Abril. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Almar May ganyan yan. Sinasabi. Porzuelo, SMNI News. Ayan yung ano naman, yung organizer po munting paalala ko lang ho sa organizer sana po kasi nung last time daw medyo may mga pumigil sa SMNI pagpasok, nahirapang pumasok balita ko. Sana sir bigyan niyo ng importansya ang SMNI. Hindi ho porket ako ay belong sa SMNI. Kaya lang sir, SMNI na lang po ang nagko-cover sa inyo. So dapat to bigyan ho natin sila ng konting kaukulang, alam mo yun, madaling access ika nga. Para ho ma-cover, maipakita sa taong bayan ng dami ng sumusuporta. Yun lang ho hinihingi po natin sa organizer na Maisog. Okay? So tuloy na tuloy po kahit to kumakabig ng kaperaso, kahit to may mga kumukontra mula sa Malacanang, tuloy na tuloy po yung Maisog. Magkita-kita po tayo. Ay sila, kayo pala. Hindi. Kita-kita po tayo dyan magkikita-kita po tayo dyan Sabi nila malakas sila, bakit takot sila ngayon sa Maisog Rally? Actually, sabi pa nga nung iba, sasabayan pa daw ng concert sa Norte. Ewan ko kung totoo yan. Ako, hindi natin alam yun. Sabi nito ni John Mark Villasan, sabi niya, ay mali. Bakit kasi ang bilis ng andar ayan Bicolana po ako pero DDS loyal. Kasi nga alam mo kahit to kinuwento kasi sa akin to ni Baby Jade mismo. Nung umuwi daw sila sa Bicol noon na nag-aeroplano sila, gulat na gulat sila sa airport. Bicolana kasi si Baby Jade Nung kinikwento niya, ang ganda sir nung airport namin. Sinong gumawa nun? Sabi ko si Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Duterte yun. Talaga, akala ko ba galit siya? Sabi niya, akala ko ba galit siya kay Leni Robredo? Kasi mga tao daw doon talagang Leni Robredo. Solid yung ibang mga tao doon. Siyempre, alam mo naman tayo, regionalist tayo mga Pilipino Kahit di natin kilala, basta pag sinabing, taga dito yan, sinusuporta natin. Ganun tayo di ba? Pero alam nyo, grabe ho. Grabe yung nangyayaring panggigipit ho ng gobyerno ngayon. Pero dati walang ganyan. Wala hong ganyan. Talaga namang suportado ni Pangulong Duterte kahit sino, kahit kalaban pa. Tama, mali. Ayan, mga taga Bicol yan. Di ba? Sayang naman ang pera kung matuloy yung concert. Anong pera? Walang pupunta diyan sa concert na yun. Tsaka yung mga pupunta lang diyan, yung mga squawking. Hindi, joke lang po Boss Banat, dito sa Mindanao, the best political strategies to control the people is to keep them poor and uneducated, but ensure they are well entertained. Yako! Ganyan na ganyan, no? Alam mo, ang dami kong alam na ganyan. Kasi tandaan ninyo, lagi kaming kinukuha ng mga mayor, mga gobernador. Naawa ako minsan Naawa ako minsan kasi ang yaman ng mayor, ang yaman ng congressman, ang yaman ng gobernador, ang hirap ng lugar nila. Tapos kaya nilang kumuha ng artist. Walang biro. Mga mamahaling artista. Hindi ho yung mga ordinaryong artist. Kaya nga naiinis pa ako Alam mo kung ba't saan ako naiinis? Pag binuburaot ako ng mga mayor tsaka mga gobernador, yung nagtitipid, alam mo bakit? Alam ko naman di galing sa kanila yung pera Binambuburaot lang sila. May middleman kasi silang ginagamit. Yun ang totoo. Alam ko, style ng mga yan. Mga animal huya mga yan. Lalo na doon sa mga, naku, ayoko na magsalita. Ang gagawin nila, kukuha sila ng third-party organizer. Pero yung third-party organizer na yan, kamag-anak din ho yan. Kunwari, kukunin ka namin. Ito, budget mo. 3 million. Kumuha ka ng artist, kumuha ka ng sound system. Pero sa totoo, 1 million doon sa mayor, 1 million doon sa organizer, 1 million na yung ginagastos. Ganun ho yun. Kaya busit ako sa mga nambuburaot na mga Alam ko kasi yung takbuhin nila Kasi magkakakilala naman po yung mga yan, yung mga organizer na yan. At saka yung mga opisyal ng gobyerno.
Isa yan sa mga way na para makakurap ho yung mga gobyerno na yan. Maniwala kayo sa akin. Tapos ginagawa pa ho nilang paasa ika nga sa mga sa mga Pilipino, di ba? Hindi nila tutulungan, tas ganitong gagawin nila, di ba? O ito pa, meron ako dito ipapakita. Isa pang kasinungalingan to. Panoorin ninyo. Naku, grabe kasinungalingan ito. Ipinagmalaki ng DILG sa Pangulo ang pagbaba ng bilang ng mga naitalang krimen sa bansa sa mga unang buwan ng Administrasyong Marcos kumpara sa naitala sa parehong panahon mula 2016 hanggang 2018. Pero may ikinababahala pa rin ang ilang anti-crime advocate. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mas mababang krimen, mas magandang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan. Itong iniulat ng DILG sa Pangulo sa Regional Peace and Order Council meeting sa Malacanang kahapon. Ikinumpara ang mga naitalang krimen sa unang 1 taon at 9 na buwan ni Pangulong Marcos at ang parehong panahon ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang focus crimes tulad ng theft, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping at homicide, buwaba rin daw ng mahigit 60% ngayong taon, sabi ng PNP. Sa datos po natin ng mula January 1 to April 24 at ikukumpara po natin yan sa datos po natin mula January 1 to April 24 nung nakakaang taon ay nakapagtala po tayo ng 19.89% na pagbaba o 2,587 po na pagbaba po ng krimen. Ang crime clearance efficiency o bilang ng mga krimen kung saan natukoy ang suspect at nasa panang reklamo. Eto kita nyo yung katarantaduhan. Sorry po pero ako naniniwala, the report is true. I understand, the report is true. Okay, the police report, yung mga report ng police totoo. Kaya lang kasi, kaya ganyan kababaho yan. Ayaw na mag-report ng mamamayang Pilipino dahil wala namang nangyayari. Naintindihan nyo? Kung bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, mataas ang incident, sabi nga, reported crime. Because it was reported. Kasi nga may tiwala sila sa gobyerno at nire-report nila dahil alam nilang masusolusyonan. Kaya nire-report nila. Kaya nga baligtad to Hindi dapat tayo maniwala na konti lang ang report. Ibig sabihin niyang bumaba ang crime. Hindi ho. Bumaba lang ang nagre-report. Ayaw na nilang mag-report kasi wala nga pong aksyon. Yun ang katotohanan. Kaya ho, walang nagre-report. Sa sobrang dami ng krimen, wala na ho nagre-report, na ano na lang sila. Kasi wala naman nangyayari. Diba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nakita nila na pag ni-report, meron kang magagawang solusyon. It's either bukas wala na yan tao na yan na ni-report mo o talagang wala ho, talagang mahuhuli sigurado, ika nga. Yun ang totoo. Imposible ho. Ibig sabihin, ito hindi ho ibig sabihin ito, tama yung report. The report is correct. Anong sinasabi? Talaga namang bumaba ang report ngayon. Bakit? Sino magre-report? May tiwala ka ba sa gobyerno ngayon? Kung ang mga nakaupo, naku po, pambira. Hindi mo alam kung sila mapasimuno kasi tandaan ninyo, merong bahid ng pagdududa sa mga nakaupo ngayon. Lalo na sa pinuno ng pulis. Hindi ho si PNP chief Tandaan ninyo, ang mga pulis, PNP chief, galamay lang ho yan. Ang talagang pinakapinuno ho niyan si Secretary Abalos. Alam niyo naman, maraming duda ay Secretary Abalos. Kaya hindi ho nagre-report. Yun ang katotohanan. Ito ipapakita ko ho sa inyo Baka akala ninyo ako ay iimbento. Ito, ngayong palang araw na ito. Dalawa na kagad ng matinding report na ito. Sa CCTV ang pamamaril ng riding in tandem sa Maynila. Pinaulanan nila ng bala hanggang mapatay ang biktimang nakikitambay lang sa loob ng isang bahay. Nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. Nakikitambay lang hindi ko na ipapakita yung video. Kita sa kuwang ito ng CCTV ang pagdaan ng riding in tandem na ito sa Priscilla Street sa Santa Cruz, Maynila, bandang alas 11 ng umaga kahapon. Pagdating sa isang bahay, bumaba ang dalawang lalaki. Tila may kinausap sila. Ilang saglit pa'y bumunot na ng baril. Pansinin nyo ito Pansinin nyo itong kriminal to. Maliwanag. Hindi ho ito gabi. Maliwanag. Walang pakundangan, bunot ng baril, babarilin. Di ba ho? Kung talagang safety na, kung talagang meron ng kaayusan at wala ng krimen, yung mga
ganito. Pang-ordinaryong balita na lang to eh. Nung panahon ni Duterte, wala ho ito. Oh, di ba? Wala ho niyan. Oh, ito, isa pa ha. Baka akala nyo, not one, but twice. Not twice, but thrice. Hindi lang ho isang beses. Oh, ito pa oh. Mamaril sa Quezon City naman, patay ang isang lalaki may-ari ng computer shop. Ang gunman, kaswal na naglakad palayo. Kaswal lang na naglakad yung gunman. Sabi niya, okay lang. Bakit? Wala naman eh. Puro addict naman ng mga nasa ano ngayon. Kaya okay lang. Dire-diretso lang tong krimen natin. Matapos ang krimen. Nasa frontline ng balita yan si Hannibal Calete. Tingnan ninyo ha. Wait lang. Napakagulgol na lang ang babaeng ito na makitang inilalabas ang wala ng buhay ng anak mula sa isang computer shop sa barangay Holy Spirit sa Quezon City. Dali lang ha. Namatay sa pamamaril ang biktimang si Andy De La Pierre, 36 anyos at siya rin may-ari ng computer shop. Siya daw may-ari pa. Eto, ganito nangyari ha. CCTV, tingnan mo. kitang pumasok ang naka-helmet na suspect sa computer shop. Dahan-dahan siyang bumunot ng baril at bahagyang yumuko at pinaputukan si De La Pierre. Kita nyo? Matapos ang pamamaril, naglakad palayo ang lalaki na parang walang nangyari. Naglakad lang palayo na parang walang nangyari. Kung ito na lang eh. Basic ko ito. Kung safety na at takot ang mga kriminal sa pulis, maglalakad ba ng kaswal yan? Hindi, ako, simpleng tanong ko eh. Maglalakad ba ng kaswal yan ganyan? Pagkatas mo mamaril, sama may ice candy dito, ice tubig. Diba? So yun ang ano dito eh. Hindi ho basihan yung marami nagre-report o walang nagre-report para sabihin natin na bumaba ang krimen. Hindi ho yun. Aba, sa malamang, wala lang hong interest na mag-report ang taong bayan kasi wala hong tiwala sa gobyerno. Tama, mali. Mantakin mo. Eto, sabi ko nga ho sa inyo eh. Sabi ko nga ho sa inyo, tayo ho, mula noon, nung nagbablog ho tayo, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ang mga balita noon. Si Leni Robredo, kinokontra si Duterte, si De Lima, ano, yun lang mga balita eh. Ngayon hindi eh. Kaliwat kanan, barilan. Kaliwat kanan, krimen. Diba ho? Iyan noong nangyayari. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako lang ang magsasabi niyan. Kayo mismo, manood kayo ng news. Kaliwat kanan. Kaya nga yung payo ko sa mga OFW, kung kayo ay relax lang muna kayo dyan sa mga lugar ninyo. Mahirap po ngayon, delicates. Ngayon talagang ang buhay ngayon parang may napanood pa nga ako eh. Hindi ko lang meron ako napanood diyan. Hindi ko pa kasi alam yung exact details pero parang barilan din ng mga Chinese sa loob ng KTV na parang casual lang. Sabi ko anak ng wedding naman oh. Ganun na ho ba ngayon talaga sa Pilipinas? Parang ang pagpatay parang casual na lang. 'Di ba ho? Bakit ganun? Again, hindi po ako ang magpapatunay nito. Kayo pong mismong mga kababayan natin. Yung nakawan na agawan ng, yung, dati nawala na yan, yung agawan ng snatch. Nawala na yan eh. Ngayon, bumalik na naman eh. Bakit to? Tandaan ninyo, pag ang droga bumalik, matik na yan. Kasi kadalasan sa mga gumagawa ng mga maliliit na crime, at even the big crimes, usually pinag-uugatan yan droga eh. It's either nagdodroga bago magnakaw or di kaya kailangan magnakaw, mag-snatch o kaya kailangan pumatay para makakuha ng pera para ho sa kanilang pagtustos sa kanilang droga, ika nga, sa maling bisyo, ika nga. Ganun noong nangyayari. Dito sa Talisay, Cebu, isang negosyante binarib sa loob ng shop niya. Nakakatakot ho talaga ngayon. Walang biro ho. Grabe ho yung balik Balik talaga ho eh. Tinatakot nyo lang sarili nyo, gawain nyo kasi dati, hindi namin tinatakot. Balita ho yan. Huwag kang tanga. Huwag kang upaw, ika nga. Hindi ho ako nagbalita niyan. Sunod-sunod yan. TV5, GMA, makikita nyo yan. Nung panahon noon, walang gayaan. Tama para may pambili ng droga. Yan ang totoo. Kaya yan ang pagka matik na ho yan. Kasi, syempre, para tustusan mo yung iyong bisyo, talagang gagawa ka ng hindi maganda. Diba? Papasok ka sa krimen. Kasi isipin mo, anong tutulak sa yung gumawa ng krimen kung everything is okay? Sino ba naman ang ordinary sa kanilang pumatay? Diba?
na pag pumatay, posible ka makulong ng habang buhay o pag nahuli ka. O sino ba naman gagong gustong magnakaw na paano pag nakulong ka? Ay kaya mo ginagawa yan kasi kapit ka sa patalim, di ba? Yun ang totoo noon. Eh bakit ka ngayon kapit sa patalim? Eh tandaan mo, pag ikaw addict ka na nga eh. Ibig sabihin, parang ano, di ba? Halimbawa, addict ka sa dessert o addict ka sa asukal o kasi sa sweets, di ba? Napapraning ka pag di ka nagdi-dessert eh. Kasi nga addict ka eh. Oh. Ganun din, lalo na sa mga shops, di ba? Sa mga shops, sa mga cocaine. Di ba? Ganun no. Kaya alam nyo, maniwala ko kayo sa akin, bad shot na. Sabi nga nito, bad shot na tayo sa ibang bansa dahil sa mga ganyang pangyayari. Oh. Totoo yan. Bad shot na tayo. Banat ba, natatakot tuloy ako magbakasyon sa mga kaliwat kanang. Eh, mag-ingat lang kayo. Basta ang importante, wag kayong, actually, ngayon nga, di ba? Dati pwede mo pang sabihin wag lang kayo lalabas sa gabi. Ngayon, hindi Kahit sa umaga, kahit maliwanag Oh, merong ganyan Oh. Dito sa Pasig, lantaran yung mga bangag. Puntaan ng pulis, nakasibilyan sila pero hindi hinuhuli. Kikikilan kaya ganun sila. Katalamak, San Miguel, Pasig, Tuason. Naku. San Miguel, Pasig, Tuason. Kung sino man ang presintong malapit to dyan. Daming bangag at tulak sa San Miguel, Pasig, Tuason. Dapat to, sir, Madam Chinita, baka maganda isumbong nyo yan kay Mayor Vico Soto. Magaling naman po si Mayor Vico Soto Di ba ho? Magaling mo si Mayor Vico Soto kaya maaasahan nyo yan. Pag nakahit-hit na, wala na sa sarili kaya pwede na silang gumawa ng kanilang gusto, sabi ni Mayor. Ito naman, talaga naman po yan. Yan po ang katotohanan Kaya nga, alam nyo, pag pinag-aralan nyo yan, sa marami mo yan sa documentary, yan laging related yan Pag mataas ang mga ganyang barilan, patayan, matik na ho yan. Marami hong dyan, marami hong drugs na involved. Yun ang totoo. Kahit sa ibang bansa, maraming ganyan pag kami mga ganyang pangyayari. Dahil po yan, sa patindi ng patindi ang mga kartel, sa mga drugs. Kita mo, pansin mo. Pagpapanoorin mo yung mga balita, hindi ko sinasabing mga tulak mga ito. Kung papansinin mo, bakit to sila gayon? Bakit to sila gayon na para tilang wala namang ginagawa? Bigla na lang may papatayin. Di ba? Parang ang bait-bait, pero bakit may papatayin? Kasi nga maaring mabait sila. Pero dahil sa pumapasok, kasi marami naman dyan, hindi naman talaga sila gumagamit lang sila, ika nga, may tawag doon, sila lang ay nagbibigay ng nagiging deliverer lang, nagdi-deliver lang sila ng mga o di kaya pinagkukuhanan lang, di ba ganun? Pero hindi sila gumagamit. Hindi mo halata sa itsura nila na sila ay mga addict o hindi mo makikita sa kanila na sila ay pusher. Matitinong tao, mga ordinaryong mga Pilipino, nagkataon lang, mahirap kasi ang buhay. Kasi totoo naman, isa ganyan, alam mo yun, kumita ka ng 2,000 kasi meron akong kilala meron akong isang pinayuhang kaibigan. Kasi balita ko, itong kaibigan na ito, na-involve sa ganyan. Tapos, lang to, mahirap na kaibigan ko ito. Tapos sabi ko, ba't ka naman pumasok sa ganyan? Una-una, alam kong di naman siya gumagamit. Matagal na ho ito. Alam ko naman di ka gumagamit. Pero bakit ka pumasok? Kasi siyempre, ang hirap magkatrabaho, mahirap ang mapasok sa kumpanya, tapos ang taas ng bilihin. Kaya, kapit ka na lang sa patalim, di ba? O ganun. Although ngayon, salamat sa Diyos at wala na po siya doon dahil natin siya, tinulungan natin magkatrabaho. Alam nyo, ganun na kumakapit po sila sa patalim dahil nga po sa kahirapan. Kaya, alam nyo, ang problema ho natin ganire. Minsan yung iba pinapatay na. Kasi pag nalaman ng sindikato na ikaw ay ayaw mo na, pero siyempre alam mo kung sino yung mga nagdi-deliver, yayariin ka ngayon. Diba? Yun ang totoo Diba? Correct, hirap ng kumita, mahal pa bilihin. Oo.
Ang mahal pa ng kuryente sa aircon. Ang init-init pa naman ngayon, di ba? Totoo. Grabe yung init ngayon. Talagang yung mga compressor natin sa aircon, parang nagre-reklamo na, oy, patigil mo na, tama na, pagpahingay mo naman kami. Ganun yung aircon ko eh. Nagagalit na sa akin minsan yung aircon ko. Sinasabi niya, pagpahingay mo naman kami, masyado mo kaming inaabuso. Pero grabe ang taas ng bayarin ngayon sa aircon. Ganun o katindi. Ay nako. Ito sabi nito, ano to? Maisog rally sana isigaw ng magising na. Oo. Wala tayo magawa dyan. Sabi nito isa, Sir Banat, hindi na ako nanonood ng balita. Buti pa sa'yo, malinaw at naintindihan na maayos. Thank you very much po. Eto, may magandang sinabi to si Ian Nabi, sabi niya, mas gusto ng kartel yung matitinong tulak, alam nilang hindi gagamitin yung supply. Correct. Naku, ang galing mo. Actually, hindi lang po yan na obserbasyon, Ian Nabi. Kahit po sa panonoodin nyo sa mga Netflix, yung mga documentary, even sa YouTube, ng mga involved sa droga, yung mga hindi nila pinagdududahan na may involved sa droga at hindi gumagamit at wais. Bakit to? Tama eh. Pag ang isang tao, ginamit mong kunwari delivery boy o yung isang tao, ginamit mong pusher, pag yan ho gumagamit, yayariin lang niya yung itutulak niya. Kaya kumukuha sila ng hindi gumagamit. Ang may rules nga sila dyan dapat yung kukunin nila, hindi addict. Para hindi papatusin. Marunong tumingin negosyante, ika nga. Alam nyo, yung mga drug lord, hindi naman gumagamit yung iba dyan Alam nyo kung bakit? Pag gumamit sila, wala na. Mababaon lang sila sa utang. Ano lang sila, madidiskaril lang. Sila kaya nga sila nandyan lang para kumita, magpera, tapos mambababae lang yan. Yan yung mga kanilang mga estilo Ayaw nilang gumamit. Di ba? Kaya, eto mga nakikita nating krimen na parang minsan, hindi ko sinasabi itong binalita natin, pero makikita nyo, may mga nagsasabi na mabait naman yung anak ko, mabait naman yung ano ko, bakit nadadamay sa ganito, bakit napapatay? Kasi nga po, maaaring mabait talaga sila, pero dahil nga sa kahirapan, pumapasok ko sila sa ganyan, di ba? Kawawa ho. Sa Breaking Bad, sila nagpatay. Actually, yung sa Breaking Bad nga, di ba? Yung mismong yung mamamatay na, hindi mo naman itsura naman niya, hindi naman yung may mga tattoo. Kaya katarantaduhan ni sinasabi na pag may tattoo si Raulo, hindi ho ganun yun. Marami diyan matitino. Sabi nga sa Breaking Bad, don't choose your own product. Correct. Di ba? Ito pa balita din ito. Nako, ito naman matindi naman to. Ang lisensya ni Pastor Apollo Kibuloy para magmay-ari ng mga baril. Inaprubahan niyan mismo ni PNP Chief Romel Marbil. Ibig sabihin, kailangang isuko ng pastor ang kanyang mga baril sa loob ng 6 na buwan. Pinalagan naman yan ang kampo ni Kibuloy. Giit ng kanyang legal counsel, maaari lang daw bawiin ang lisensya sa pagmamay-ari ng baril kung convicted o nahatulan na ang... Ito malinaw to. Maari lang bawiin ng lisensya. Bawiin. Ibig sabihin, yung may lisensya na. Maari lang bawiin kung ito po ay convicted na. Okay? Convicted na. Pero ang argumento ng ilan ay itong isusunod. Ito. Pastor, sa kabila niyan, sa ilalim ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, nakasaad sa Section 4 na para mabigyan ng lisensya para sa baril, dapat hindi convicted o walang nakabinbing kasong kriminal. Malinaw ha? Baka sabihin ng iba, tingnan mo, may batas naman ha. Hindi ho, ang sinasabi dito, requirement para sa pagkuha ng LTAP, yung tinatawag na License to Own and Possess. Ibig sabihin, kung kukuha ka pa lang, bawal ho yung meron kang currently may pending criminal case. Okay? Pag may pending. Pero, pag nakakuha ka na, hindi porket may pending, pwede mo nang bawiin. Okay? Kailangan ma-guilty muna. Yun yung pinaglalaban ngayon ng abogado ni Pastor Kibuloy. Bakit nyo babawiin? Wala pa naman pong tawag dito, wala pa namang conviction. Sinasabi nung iba, di ba pribilehe yan? Hindi ho. Alam nyo, meron ho rin tayo sa batas natin na we are
the right to self-preservation. Meron tayong karapatan din na proteksyonan ng ating sarili. Karapatan po natin yan. Yan o yung sinasabi ng ating batas. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, magagaling po kasing abogado ni Pastor Kibuloy. Kaya may hirapan no sila dito, lalo na pag yan ay dinala sa korte. Kasi madadali. Hindi natin alam kung anong mangyayaring, hindi ko sinasabing, tandaan ninyo, yung ating PNP chief, inuutusan lang naman po yan ng nakakataas eh. Di ba? Tandaan ninyo yan. Ang nakakataas, yung Office of the President, kung sino man yan, si SAP man yan, o yung Cabinet Secretary, o di kaya yung, yan ang nag-uutos. Executive Assistant o Executive Secretary. Yan ang nag-uutos at sinasabing, oy, bawiin nyo na yan. Syempre, kung ikaw naman pulis, wala kang magagawa, di ba? Ikaw naman yung sumusunod ka lang. Kaya lang, PNP chief, naku, dapat nating pag-aralan na maigi ito. Kasi pag yan nilabanan ng abogado ni Pastor Kibuloy, naku po, yari tayo dyan. Malamang, sabi nito, utos ni Abalos. Naku po, Abalos, ikaw na naman. Lagi ka na lang bida-bida, Ano ba talaga? Ikaw ba may-ari ng Jollibee? Gun owner. Wanted si Kibuloy sa mga kasong child abuse, sexual abuse, at human trafficking. Mga kapatid. Ayan. So, mukhang talagang grabe na ang panggigipit sa lahat ng mga oposisyon ngayon. Yan nangyayari from the rally, from the governor, bigati na talaga. Lahat ng makikitang masasagasaan nila, makakalaban nila, kailangan nilang talagang ito po ay iligwak. Ika nga. Sabi nga nung iba dyan, gargarin. Gurgurin ba, ika nga. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Kawawa lang nga. Ako, alam niyo yung mga ganyang kasi simple na lang yan eh. Ano pa ba sa tingin ninyo? Kasi siya, di ba, tandaan nyo, may pinakita tayong video ng sabi ni Mike Tae na private army, di umano ni Pastor Kibuloy. Alam nyo doon sa, meron talagang reservice doon at yun ay legal. Legal po yun na ng AFP. Hindi naman po sila pwedeng maging reservist o mag-train ng reservist doon kung hindi yun hinahandle ng AFP. AFP po yun. Di ba bakit ganyan? O kung bakit pinayagan niya noon? Kasi nga po alam nilang nagte-training ng mga kabataan. Nakita niyo yung video ko na yun? Di ba? Mga kabataan na titrain na ayos, magalang. Anong kinapangit po nun? Di ba? Okay, siya naman mag-party-party, mag-club-club, uminom. At least itong mga kabataan na ito, nagte-train para sa militar. Di ba Para maging reservist. At pag kinailangan ng ating bayan, meron tayong mga reservist. Sa bagay, mga kutang inang komunista kayo Kaya ayaw ninyo. Yan ang katotohanan Kaya kayong mga oposisyon, yung mga patay-gutom na vlogger dyan, kasi sinusuportahan niyo yung mga komunista kaya ayaw niyo ng reservist. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo dahil tapos na pong magpasayaw-sayaw ang Mocha Girls. Diba? Maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating live. Sabi nito, grabe na dito sa Pilipinas, parang wala ka ng karapatan. Basta kalabang ka, wala ka ng karapatan. Talagang gigipitin ka. Kung ganun alam mo naman, di ba? Ang mga insecure. Pag insecure kasi alam mo, pag mahina ka nila lang. Di ba? Alam mo, pag pangit ka, di ba? Pag pangit ka, na-insecure ka sa maganda. Ganun di ba? Pag mahina ka, na-insecure ka sa malakas. Na-insecure kay Pangulong Duterte kasi malakas. Katulad ko, hindi ako na-insecure sa mga gwapo kasi alam kong gwapo tayo di ba? Biro lang. Anyway, maraming salamat po dahil nandito na yung mga manggugulo. Ayan na, ayan na. Hindi muna naman. Maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo bukas. Okay? Okay, bye-bye po. Bye-bye.